Hello, magle-lecture po tayo ulit ngayon for Conste 1, no? So, ang gagawin po natin ngayon, amendments o revisions, no? Gusto ko pala siyang unahin kasi alam naman natin na probably tanong to sa bar. Why? Kasi nga, nagkakaroon po ng mga proposals na bago na i-amend ang constitution natin ngayon. Sinasabi, economic provisions lang daw ang i-amend. So, timely po siya for the bar exams. Kaya po ito, likely matatanong, especially mga methods kung paano i-amend, paano i-revise ang constitution. So, dito po sa amendments or revisions, no? And ito rin po magiging general advice ko ulit, no? Magdadagdag ako ng advice as we go, no? Ang Consti 1 po is just about ano talaga, mag-iipon ka lang ng bala, no? Kasi nga yun, memory work siya, you need to master the provisions. At the same time, kailangan lang may enough kang bala, may enough kang yun nga, bala paano kung saan ka probably matatanong basically yung mga anggulo na pwede kang tanungin. Kasi nga ang Consti 1, eto po, ang mga tanong dito, iti-testing ka nga lang kung alam mo ba yung meaning nung phrase o nung word na nasa Constitution. Unlike yung Constitution, ano yung talaga analysis. Hindi mo talaga mapipredict saan ka matatanong. So, kailangan mo mag-rely sa skills mo na mag-analyze ng mga questions. On the other hand, ang Constitution, hindi po siya masyado sa analysis, more siya sa alam mo ba yung provision. No, yun talaga, no. So, kaya pag ganun kasi ang mindset mo, dapat alam mo yung provisions lang, no, para pumasa ka. Ang style mo dapat is may bala ka lang talaga na ito sa provision na to, sa article na to, ano ba yung mga angulo, ito yung point ko. I will drive my point home na. Sa article na to, sabihin natin sa amendments or revisions, saang mga angulo ako matatanong. So Article 17 po ito, no, often neglected kasi napakalayo na sa Constitution, no. Dulon-dulo na po siyang part ng Consti. Kaya lang it is a very important article. Why? Kasi pag kami po nung nasa law school kami, ito yung unang tinakil na provision sa amin. No, bago kami bumalik sa Article 2, bago kami pumunta sa legislative, constitutional commissions and so on, bago kami pumunta sa mga state immunity, nag-amendments o revisions muna kami para hindi makalimutan. So bago pala ako pumunta ng Article 2, tapos na tayo sa national territory, pupunta muna tayo sa Article 17. Okay? Article 17 po muna tayo. So, uulitin ko, paramihan lang ng bala, di ba dapat alam mo lang lahat ng anggulo kung paano ka tatanungin. Ganun po ang gagawin natin sa Article 17. This would be a shorter discussion kasi ayoko kayo ma-overwhelm dito. No? We don't have to make it so complicated. No? Okay, so Section 1. No? Meron na po akong reviewer dito by the way. I-share ko to after. No? Basahin ko muna yung Section 1. Section 1, no? If you don't have your codals with you, get your codals with you. Hindi pwedeng nag-review tayo ng walang hawak na codal kasi very codal-based po ang pag-discuss ko, pag-lecture ko. Okay. Section 1, any amendment to or revision of this constitution may be proposed by. So, ibig sabihin, ito pong dalawang paraan na to, pwede mong i-amend ang consti, pwede mong i-revise ang consti. Both pwede pareho. Okay? So paano po? Una is CONAS, no? Constitutional Assembly. The Congress upon a vote of 3/4 of all its members. And the next is Constitutional Convention. So ano po ibig sabihin when we say amendment to or revision, no? Magkaiba pong ibig sabihin ng amendment at saka revision. So now we go to our reviewer, no? Ganun lang po, no? And baka doon sa national territory, hindi niyo pa siya magiget masyado na sinasabi kong nasa provision lang yung mga tanong. Kasi wala nga tayong reviewer nun kasi talagang dinescribe ko lang sa inyo, diniscuss ko lang sa inyo yung mapa ng Pilipinas with the baselines, no? Dito po makikita nyo the way I learned, the way I studied, no? Yung Constitution. So ayan, what is the meaning of revision? The term revision. What is the meaning of the term amendment? Okay, so revision means a change that alters a basic principle in the Constitution. Okay, also, revision means, no, the alteration of the substantial entirety or several provisions of the Constitution. Okay, so dalawa po yan, no? Makikita nyo sa kaso, sa Lambino, nakalagay dyan, qualitative test at saka quantitative test, ang mga tests na gagamitin natin to determine if the proposed changes, no, sa Constitution, revision na ba siya o amendment. So basically, ang ibig sabihin ulit ng revision, dalawa lang.
alter the basic principle or alter numerous provisions. So basically, yung pong what does several mean, what does numerous mean, what does substantial entirety mean? Case-to-case based na, depende. How many provisions will be changed, no? By this proposed change. Altered by this proposed change. So case-to-case po yan. Dito po magkakaroon ng konting analysis pero hindi siya kasing grabe ng analysis nyo sa Constitu. No? Freedom of speech pa lang, yung mga content neutral regulation, masyadong maraming content-based, content neutral, masyadong maraming analysis that will go into your answer. Pero dito po basic lang. So, titingnan nyo lang if this change will alter basic principles or will this change alter a lot of provisions, no? If yes to either, revision 'yan. Kapag hindi, amendment 'yan. So basically, how do we define amendment? The opposite ng revision. It is an alteration that does not change the basic principle of the Constitution. It is an alteration that does not alter, it is a change that does not alter several provisions, no? Ilang provisions lang. Yun lang ang maa-alter. Bibigyan ko kayo ng examples, no? Wag na natin kasi po yung nangyari sa sa ano ngayon, no? Yung nangyari sa isasama ko din yun. Yung nangyari sa Pilipinas ngayon, di ba? Parang nagkakaroon doon ng change sa economic provision. So, gawa ko namang apat na examples para lang mag-get nyo to. No? Kasi bakit po natin kailangan malaman kung revision o amendment? Kasi ulitin ko, kapag con-as at saka con-con, pwedeng revision, pwedeng amendment. Pero ito pala, no? Yung People's Initiative na tinatawag, hindi ko pa nababanggit, pero babanggitin ko na. Pag People's Initiative, you can only amend, you cannot revise. Why? Kasi ang revision po kasi babaguhin talaga yung buong Constitution, mas maganda po siyang gawin ng mga eksperto. Con-con, di ba? Mga matitinding abogado yan, matitinding mga leaders sa bansa natin, yung magiging commissioners sa isang con-con. Meanwhile, sa People's Initiative, hindi po mga legal experts, economic experts, hindi po ganun. So, dapat limited lang po sila sa amendment. Yung po ang reasoning behind that provision, no? Hindi sila pwede mag-revise. Okay. Unang example, no? Dati, sa economic provisions ng Pilipinas, bawal may-ari ng lupa ng Pilipinas ang foreigners. No? Ngayon pala, ba't dati? Ngayon, di ba? Only Filipino citizens can own the lands of the Philippines. No? So, subject to exceptions. Ano po yan yung hereditary succession? So, ibig sabihin yan, intestate heir or compulsory heir. No? Hindi pwedeng legatee, hindi pwedeng divisi, hindi pwedeng voluntary heir. Dapat under the law. No? Basically, kung yung magulang mo Pinoy, ikaw Amerikano, kasi nagpa-naturalize ka, something like that, pwede ka pa rin bigyan through uh, intestacy, sabihin na lang natin para simple. Another exception on top of my head is, pwede pong bumili ng property ang mga former Filipino citizens, former natural-born Filipino citizens who lost their citizenship, their Philippine citizenship through naturalization. So yun nga, nangyayari, di ba, yung mga napipetisyon sa abroad, tapos later on, syempre, nagpa-citizen na ron, hindi na po sila uh, hindi na sila Filipino citizen, no? Hindi na sila bumalik sa pagiging Filipino citizen nila, pure naturalized American citizen na sila. Sabi po sa section 8, no, anong article nga to ulit? Article 12. Ayan. Pwede pa rin. Pwede sila maging transferee. So, dalawa po exceptions. Hereditary succession at saka yung former natural born citizens of the Philippines. Okay. Paano kung yan yung original yung constitution natin ngayon, that's the text of our present constitution. Ngayon sabihin natin, nagkaroon ng proposal yung mga tao, People's Initiative. Sabi nila, gusto po namin baguhin yan. Gusto namin, ang proposed alteration namin, pwede na po lahat pag may-ari sa Pilipinas, whether alien, whether foreign corporation, domestic corporation, Filipino citizen, pwede na po lahat. Wala nang restriction. Basically, parang Amerika. Sa Amerika po, walang restriction. Kahit na Chinese citizen ka, excuse me, pobiya ako, kahit na Filipino citizen ka, kahit Russian citizen ka, you can own their land. You can own the assets ng Amerika. No? Okay, pwede. Sabi ng People's Initiative, gusto ko ganyan na rin po. Gusto namin mga Pilipino, ganyan na rin po. Pwede po ba yun? The answer is yes. Because the alteration was just an amendment.
Kasi the change, no, the alteration, the proposed alteration did not or will not alter the basic principles of the Constitution. And it it does not alter a lot of provisions. Dalawang provisions lang eh. Give or take. Di ba? Dalawa lang. Tapos nasa Article 12 pa, hindi naman sa 6, 7, 8 eh. Pinaka-important yung 6, 7, 8. Legislative, Executive, Judicial. Wala naman po doon. So, ano po siya? Amendment lang. So, it can be proposed by the people. It can be initiated by the people. No? Another example. No? Sabihin natin, i-increase po natin yung number of justices in the Philippines from 15 to, sabihin natin, ano ba magandang i-add number? 21. 15 dati, 21 na ngayon para mas marami daw, no? Para mas um, maraming legal, sabihin natin, mas maraming titingin sa case, no? Kung guilty ba o not guilty. Something like that. So, para mas marami tayong mapapakinggan ng mga panig kung dapat bang ma-acquit o ma-convict ang isang tao. Something like that. Sabihin natin, yun ang gusto ng tao. 15 dati, 21 ngayon. Amendment o revision? Amendment lang po siya. Kasi hindi naman po na-alter yung basic principles ng Constitution. No? Same justices pa rin naman. No? Same pa rin naman ng functions nila. It's just that, mas mataas na tayo ngayon. Mas marami na. Okay? Tapos, specific provision lang po ang ano yun? Tinaas lang yung number, 15. Bigyan naman 21. No? Bibigyan ko kayo ngayon ng mga na-alter ang basic principles ng Constitution, mga classic cases. Sabihin natin, we will shift from presidential type of government to yung parliamentary type of government. Pag sinabi mo kasing parliamentary, basic lang, no? Hindi naman ako hindi naman ako policy. Anyway, pag sinabi mong parliamentary, prime minister ang head of the state. Well, prime minister. And the prime minister will not be elected by the people, no? I-elect po 'yan ng leading party in that country. Sabihin natin, bigyan ko kayo ng example, no? May dalawang party, sabihin natin Labor Party at saka Conservative Party. Sabihin natin merong 30. Ay, 30. Sabihin natin merong 300. Wag pala, 301. May 301 members of the parliament, o mga parliamentary members sila. Ang tawag po dyan dati sa atin, yung yung mga assemblyman na tinatawag, no? So, pwede natin, sa atin na lang, tawagin nating mga congressman. No? Meron pong 301 congressmen and women sa Philippines. Sabi, ito yung proposed change. No? 301 sila, so dalawa lang ang party, wala nang iba, conservative at saka labor. Okay. Sabihin natin, yung conservative party ng Philippines, naka 180 seats sila. 180 seats ang panalo nila. Yung pong kalaban, yung kabila, 121 lang. Sino po ang magluluklok sa mga parliamentary members, sa mga congress, people, tao? Tayo ang magluluklok. Pero sino po ang mag-e-elect sa prime minister? Yung pong mga congress people. Sabihin natin, Conservative Party. 180 kami. Ang gusto naming leader ng party namin, si Juan de la Cruz. Yung 121 naman, ang gusto naming leader, si Pedro Reyes. Yeah. Pedro Reyes versus Juan de la Cruz. Yan ang leader of the parties. Okay. Sabihin natin, di ba mas maraming Congress na nanalo doon sa Conservative Party, tinataob nila Labor Party. 100, excuse me, 180 sa kanila. So, ang magiging Prime Minister po ng Philippines, malamang si Juan de la Cruz. Ganun po ang style sa parliamentary system of government. Unlike sa presidential, yung type natin ngayon, no, tayo mismo ang bumoboto, sino ba ang presidente natin? Si Bongbong ba o si Lenny? Vice President, si Inday Sara ba or si Pangilinan? Something like that, no? So ibang-iba po, no? So is this change, no? One sentence lang babaguhin natin, basically. One sentence lang, no? One sentence. So may babaguhin tayo, one sentence. Pinahirap ko masyado. May babaguhin tayo. Ang gusto natin baguhin, sabi ng mga tao, People's Initiative ulit. We would like to change our government. Sabi niya gano'n. Ayaw na namin ng presidential type. Gusto namin parliamentary type of government na. Amendment ba siya o revision?
revision po kasi it will alter the basic principle of the Constitution. Ano yung mga basic principles? Type of government, di ba? Who are the leaders of the republic, di ba? How will the leaders of the republic be elected? Lahat 'yan, di ba? What are the qualifications, di ba? Ang dami of the head of the state. Who is the head of the state? Basic principles lahat 'yan, di ba? At the same time, this proposed change will alter several provisions of the Constitution. Why? Yung pong executive department, yung Article 7, mawawala basically. Kasi wala nang executive kung isipin nyo kasi legislative. Anyway, let's not be too technical about it. Sabihin natin, executive department pa rin napupunta si Prime Minister. Pero yung pong way para ma-elect siya, kung executive department man siya, ibang-iba na. Di ba? Hindi na siya elected by the people. Elected na siya by the other congressmen. So nabago na. Pati qualification yan, edi dapat yung qualification ng isang prime minister, di ba, kung iisipin nyo, dapat qualification lang siya, mas mababa, qualification lang siya ng congressman. Hindi kailangan mas matanda kung iisipin nyo, di ba? Kasi congressman siya, o ngayon prime minister na siya, dapat hindi nagbago yung qualification, di ba? Kasi ang labo naman no, naging congressman siya, tapos ineligible siya, unqualified siya to become prime minister dahil mas bata siya. Hindi maganda yon, di ba? Kailangan basta naging congress ka, person ka, automatic pwede ka na maging head of the state. Ano pa mga pagbabago dyan? Ito po kasing prime minister, legislative department siya and at the same time executive. Dalawa ang departments niya. Unlike po sa atin ngayon na may separation of powers talaga, di ba? Hindi pwedeng pakialaman ni Presidente ang galaw ng Senado at saka ng House of Representatives at saka sa Justice, sa Judiciary. Kanya-kanya po tayo ng trabaho dapat. Pero may checks and balances, di ba? Yung pong separation of powers at saka yung checks and balances ng mga principles, mababago rin. Kasi si Prime Minister, kung makapanood nyo po, no, kung nanonood kayo ng mga politics sa United Kingdom, sa England, sila po sa executive department. So may i-hire siya, mag-a-appoint siya ng labor, mag-hire siya ng housing secretary, health secretary, pag COVID, di ba? Ano pa ba mga secretary? Environment secretary, secretary of state, mga ganyan. Siya pa rin ang mag-a-appoint. But at the same time, umaattend po ng congressional session si Prime Minister. Tapos magiging kalaban niya ko sa debate, basically, chamber yan eh. Ang kaharapan niya sa chamber, yung leader ng kabilang party, ng minority party ng Pilipinas, sabihin natin. Ganun po ang style. So on one hand, siya ay para siyang presidente, no, may mga secretary siya, department secretary, but at the same time, hindi pa niya tinatalikdan yung pagiging niyang congressperson, congressman, congresswoman, hindi niya tinatalikdan. Talaga makikipag-inquiries in aid of legislation pa din siya. So nabago yung basic principle along with nabago ang daming provisions ng Constitution. Di ba? See? So this change shall be considered as a revision. Dahil revision siya, ganito approach dyan. Since this is a revision, it cannot be directly proposed by the people through an initiative. This should be proposed through a con-con or a con-as. Sana po na-get nyo na. Anyway, let's move to the next topic, no? So, ano po ang con-as ulit, no? Ang con-as, balik tayo. Excuse me. 3/4, no? Ayan. Ang CONAS po, the Congress upon a vote of 3/4 of all its members. Ito lang po tatandaan nyo lagi, para hindi mahirap. Para makapagpa-impeach tayo ng isang impeachable officer 2/3. Marami mga voting dito sa Consti 1, di ba? Anyway, itong dalawa, para mas simple sa inyo. Pag gusto natin magpa-impeach ng isang tao matanggal sa pwesto, 2/3. Pag gusto nating magkaroon ng CONAS, 3/4. Okay, so hindi natin masyadong mahirap yan kasi daan-daan ng Congress, ang House of Representatives, kumpitin na lang natin siya, Senate. Okay, so ilan ang senador natin sa Pilipinas? 24. O, diba? Times mo ng 0.75. O, 18 dapat ang mag-a-agree do sa proposal. O, ano babaguhin? O, we agree, maganda yung panukala na yan, maganda yung provision na yan. Okay, mapopropose siya ng CONAS. 18 out of 24.
O, paano ka makakapagpa-impeach ng isang tao, ng isang impeachable officer? Sabihin natin, gusto mo magpa-impeach ng ombudsman. Pa-impeach natin ombudsman, sabing gano'n, no? Impeachable officer siya. So sa impeachment, kailangan mo 16 out of 24 votes na impeach yan. Kung hindi mo kuha yung boto na yon, hindi siya matatanggal sa trabaho through impeachment. Okay? Get niyo po ba? So ano po yung 16 naman? O, di ba? O, 24 times 2 over 3 o 16. Ito namang isa, 18 kasi 3/4, 75%. Okay? Next, na topic dito, ano ba ibig sabihin nung upon a vote of 3/4 of all its members? Ito po yung basically parang naging ito, conflict ng House of Representatives at saka ng Senate. Ang sabi po, ang isang construction dito, pag sinabi mong of all its members, pagsasamahin po natin yung boto o yung, di pala boto, pagsasamahin natin yung number of senators at saka yung number of representatives of the Philippines. Kapag po ginawa yan, siyempre ayaw ng Senate. Why? Kasi madadilute sila. Diluted sila. Kasi 24 plus hundreds, edi walang-wala na yung boto nila. Basically, para lang sila naging block. One block, di ba? Tapos ito, hundreds of people, edi nawala yung voice nila. Ang second interpretation is pag sinabing upon a vote of 3/4 of all its members, ibig sabihin, they will still vote separately. So, kailangan 3/4 po ng Senate, 3/4 ng Congress. Hindi mo sila ipag-mix together. So, ano po dapat ang construction, ang interpretation na sundin natin? No? Yung second one. Okay, punta po tayo doon sa senior ko, sa reviewer. Ayan. Sabi po kasi dito, it should be interpreted as voting separately. Why? Because constitutional provisions, ito, not basic to, no? Constitutional provisions, no, must be interpreted not by itself. No? This constitutional provision under Article 17 must not be interpreted by itself alone, but it must be interpreted in conjunction with all the other provisions para makuha talaga natin yung intent of the framers. No? Hindi po siya dapat ini-interpret na solely. Dapat tingnan din natin ibang mga provisions. So ano po ba? Under Article 6 of the Constitution, the legislative powers are vested with the Senate and the House of Representatives. Ganun po ang dialogue sa Section 1 ng Article 6. So that means po, meron pong separate chambers of Congress. Bicameral ang Congress, hindi po unicameral. Kaya po pala isang mababago kapag naging parliamentary type of government tayo. From bicameral, magiging po tayong unicameral. Isa na lang, no? Wala nang senador, wala nang Congress people. Isa na lang, members of the parliament o members ng Kamara. Okay. Eh po tayo ngayon kasi separate eh, di ba? Bicameral ang Congress. So dapat the way we vote, bicameral din, no? Separate voting, no? Hindi mo ipag-merge yung 24 ng Senate at saka sa hundreds of sa number ng House of Representatives, no? So hindi po kasi ng intent ng Consti. Intent ng Consti is separate po yun. So that's why pag sinabing 3/4 of all its members, it just means voting separately. Okay? They have to vote separately. We do not dilute yung basically yung discretion authority ng Senate. Okay, sige. Next na pwede itanong sa atin dito, no? So how do we establish a constitutional convention? Hindi ko na ata nilagay dito. No? Kasi po nasa provision din yan, no? So how do we establish a constitutional convention? So una, no, under section 3, no? The Congress may, by a vote of 2/3 of all its members, so ganun na naman tayo, 2/3 din, no? So voting separate din to, no? It may call a constitutional convention or by a majority vote of all its members submit to the electorate the question of calling such a convention. So lagyan pala natin dito. Like, lang sa ano? Dito. Number. How can a constitutional convention be established? Wala naman tayong problema sa CONAS, di ba? Sa Constitutional Assembly, mga Congress people lang din ang boboto. Walang problema. Wala pong kailangang i-establish na ibang mga i-appoint na ibang mga tao. Sila-sila din. Okay. So how do we establish this? So first, no? Firstly, by a vote of 2/3, no? Of all, no? The members of Congress. So ulitin natin, voting separately ulit to. No? So basically, ang style po, kung wala tayong, hindi natin, sabihin natin, ano, may proposal.
sa pagbabago ng constitution. Another example pala is pagbabaguhin mo yung babaguhin mo yung constitution to federalism. Another pa yan, no? Kasi unang-una maapektuhan yung LGUs, ibang-iba na yung magiging powers nila, no? So several provisions it will alter the basic principles of the constitution. So revision siya. Yun ang fourth example ko. Okay, anyway. So ano po ang style? Kapag hindi kuha yung 3/4 votes, punta tayo sa 2/3 na lang. No? So wala tayo sa 3/4, hindi tayo makakuha ng ganyang number para mabago itong constitution. Sa 2/3 tayo baka kuha natin. So 16 out of 24 baka kuha. Magko-con-con tayo. Okay? Kaya kapag hindi, ba't pa kailangan mag-con-con kung lahat naman tayo agree, con-as na lang. Mas makakatipid pa kasi mas magastos po ang con-con kasi mag-set up ka ng another, basically another office, another department, another agency. Okay? Anyway, that's the first one. Secondly, no, di pala establish. Hold na lang. Hold. Yeah. Secondly, no, by a majority vote, no, of all the members of Congress. Secondly, the Congress, no, can submit to the electorate the question, no, of calling, no, a constitutional convention by a majority vote of all the members of Congress. So pag hindi talaga, wala talaga, pati 2/3 hindi kuha, baka majority kuha. So 13 out of 24 sa Senate kuha. Mag-con-con baka pwede tayo mag-con-con. Baka, dadali natin sa tao. So mas po siya, masyado siyang tedious. Kasi ano mangyayari dyan? Nagbotohan yung Congress. Ngayon, ipapaplebisito mo pa yung question na yan. O magkakon-con ba tayo o hindi? Gastos yon. Okay. After doing that, no, para makatipid ka, ano gagawin? Isasabay mo sa eleksyon ng national. Sabay mo. 'Di ba? Para isa lang yung, 'di ba? Isa lang yung i-smartmatic natin basically, isa lang. Anyway, makakadalawang balik tayo sa tao. O di sabi ng tao, sige, mag-con-con po tayo, mga kapatid. Approve, sabi. Magko-con-con ngayon, magko-propose yung con-con ng mga amendments sa Consti. Tapos pag natapos na po yung con-con yun, babalik na naman ulit sa tao. So twice kung babalik sa tao, magastos yan. No? So baka dalawang eleksyon. Unang eleksyon na national, o yan, o sige, submit natin yung question. Pangalawang eleksyon na national, o sige, i-approve niya na, mag-yes kayo, i-ratify niyo o hindi yung mga proposal ng con-con. It's too tedious. No? So likely dito po lagi pumapasok. O ayan lang para may reflection tayo. Dito po lagi pumapasok yung pag-con-con, dyan sa 2/3 na yan. Okay? Anyway, so yan, ilagay na po natin.